Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, latest update tungkol dito kay Kibuloy. Talagang kumusta ho si Kibuloy? Naiinitan na ho diyan sa pinagtataguan dahil ang sabi ho ng NBI ay walang ilaw. Ibig sabihin walang kuryente doon sa loob ng tunnel. Mga kaibigan, sa puntong ito ay marami na po ang nangyari, subalit walang pangyayari na maganda. Ano na nangyari sa iyo? NBI Director Albao, bakit nagkaroon ng doon sa balita na hindi naman pala nahuli? Bakit sinabi mo na nahuli? Hanggang ngayon inihintay po natin ang press conference at paliwanag na personal sa pamagitan po ng kanyang stream media, kung saan niya gusto magpaliwanag. Subalit wala po tayong napapanood na kanyang mga press conference na para naman malinaw dito sa kumalat na fake news. Teleradio shout out. Ito ay nagmula ho diyan sa Teleradio. Marami ho ang nabiktima nito. Mga ilang vlogger, may nga po mapagkakatiwalaan. Siyempre ay doon din ho nagbatay sapagkat ang Teleradio na ho yan ay matagal na pong kumukuha rin tayo ng anumang balita. Unang-una, nandiyan po yung dating Vice President, Kabayan Noli de Castro. Yan po ay malaking stream, isang radio station. Kung bakit nagkaganon ho. So para din malinis sana ang pagdududa ng taong bayan, ay marami po naghihintay na magsalita. Itong si Albao, subalit yung kanya pong mga pinarating na message lang ay by mga artikulo, hindi po yung katulad na siya mismo nagsasalita. Mababasa lang po sa mga artikulo na pictures the fake news daw po yun, mga kaibigan. So bibigyan po natin uli ng ibang komentaryo yan sa ibang pagkakataon, at ito po muna ang bigyan natin ng kaukulang pansin. Itong lumalabas ngayon, latest update kay Kibuloy. Nandyan nga ang sabi ng UNTV, isusuko sa otoridad. Nandyan mga kaibigan. Ano itong isusuko sa otoridad, mga mahal kong taga-subaybay? Isusuko ba ito sa pusang susuko? Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, dahil ito din pong UNTV ay isa rin mapagkakatiwalaan na stream media. Nandiyan sa screen, isusuko sa autoridad. Kibuloy, hindi pwedeng piliting sumuko. Nandiyan mga mahal kong taga-subaybay. Eto, at bibigyan po natin ng linaw. Eto, buhat dito sa UNTV. Ano ang sinasaad ay baka nga susuko na ito, at baka nga po nahihirapan na doon sa kanyang pinagtataguan. Nako po, pasensya na po, wala po tayo doon sa ating mini YouTube studio. At dito po tayo sa ating simple na sasakyan. Ito po, ipa-plus ko diyan sa screen. Kibuloy, hindi pwedeng piliting sumuko. PNP, inspection sa QOGC, hindi papayagan. Ayon po kay Attorney Torion. Abay, matindi itong abogado na ito. Bakit? Pag-aari mo ba ang batas, Attorney Torion? Ay maliwanag ang sinasabi niya dito. Kibuloy, hindi pwedeng piliting sumuko. Pwedeng pilitin. Ano ka ba naman, anak ng katakot-takot? Abogado ko pa naman turingan, tapos sasabihin mong hindi pwedeng pilitin? Pwedeng pilitin, but ayaw sumuko.
Yan ang itatak mo sa kukuti mo, abogado ng KOJC na itong si Atty. Torion. Sapagkat pinagpipilitan niya dito, pinagmamakdol, Kibuloy, hindi pwedeng piliting sumuko. Diyos ko po, Rode Santissima, Manlabirin, legal. Legal, itatak mo sa kukuti mo, Atty. Torion, na legal. Na himukin, pilitin, na sumuko ang iyong kliyente na si Pastor Kibuloy. Dahil yan ho, ay merong order ng korte na arestuhin sa pamamagitan ng visa ng warrant of arrest. Subalit ayaw naman makikooperate. Ayaw ika nga po ay magpakita. Kaya't ito ho ay pwedeng kasi ang gustong palabasin dito nitong abogado na ito ay walang karapatan ang sino man at hindi pwedeng pasukuin, hindi pwedeng piliting sumuko itong si Kibuloy. Pinalalabas niyang illegal dito Yan ang gusto niyang ipunto Anak ng katakot-takot. Talagang matindi itong abogado na ito. Sa bagay, hindi po lahat ng abogado ay tagapagtama. Mayroon din pong abogado na ang mali ay kayang gawin tama, na ang tama ay kayang gawing mali. Na ang ika nga po ituwid ay kayang balokto din. Alam ko, nakuha nyo, mga kaibigan, ang gusto kong ipunto. Dito pa, hindi papayagan na inspeksyonin sa KOJC. Anak ng katakot-takot, ano ka ba? Hindi man ako abogado. Ay wala po sa ika nga po yung mga pinagsasasabi mo. Atty. Torion ay malayo sa katotohanan. Nananaginip ka ng gising. Bakit hindi pwedeng inspeksyonin yan? Yung ika nga po loob ng KOJC. Ay kung mayroong kaukulan, papilis, warrant of arrest, search warrant, o ano pa man dokumento niligal, bakit hindi pwedeng inspeksyonin ang lugar na yan? Ayon sa iyong sinasabi, dahil ba pag in-inspeksyon yan ay mahuhuli itong si Kibuloy dahil dyan nagtatago, ginagawa kayong human shield at itong mga taga-surid ni Kibuloy, Atty. Torion, anak ng katakot-takot ito. Ito pa, hindi papayagan ng kampo ni religious leader Apollo Kibuloy ang hirit ng pulisya na galugarin ng mahigit 1,000 pulis ang bawat sulok ng kanilang compound sa buhangin ng Davao. Bakit hindi nga? Anong karapatan nyo tumanggi? Ay kung may court order, kung may mga legal na proseso ito dumaan para galugarin, anong magagawa nyo? Akala mo ba masisindak ang taong bayan sa mga ginagawa nyo? Anong mga katuwiran? Atty. Torion, itinanggarin nila ang alegasyong panunuhol ng kanilang leader sa ilang opisyal ng pamahalaan. Maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay. Nandiyan sa screen itong mga sinasaad na katuwiran nitong abogado ng KOJC na hindi po pwedeng inspeksyonin itong ilang hectares ito, approximately 35 hectares na di umano ay diyan nagtatago itong si Kibuloy. Ayon po kay General Torre, alam ko po nakahanda na kayo. Iniintay lang po namin ang inyong aksyon para itong si Kibuloy ay mapusasan. Di sa ika nga ho loob ng KOJC. Titignan po natin ang tigas nito. Ang gusto nitong part ng KOJC, lalong-lalo na itong abogado na ito, ay sakupin kanila ang batas. Ay parang may sariling batas to Naku po, maniniwala. Tama po ba mga kaibigan? Itong pahayag ng abogado na si Atty. Torion na hindi pwedeng pasukin, galugarin itong isang itong kaloob ng KOJC na di umano ay di nagtatago si Kibuloy. At siyempre ay hindi papayagan ng mga pulisi. Hindi papayagan ng 1,000 pulis dahil masyadong madami daw. Anak ng katakot-takot. Pero pag NBI papayagan
Dahil ayaw huliin si Kibuloy. Diyos mio. Ganito. Ito lang ang nakita kong abogado, mga mahal kong taga-subaybay, na ang katuwiran ho under the sun. Ito lang ang abogado na nakita ko na ang katuwiran ay hindi na po related o akma sa kanilang pinaglalaban. Wala kang magagawa ito nito yun. Huwag mong sindakin kami. Huwag mong sindakin ang batas at ang Republika ng Pilipinas. Nanak na ang katakot-takot pagbabawalan mo. Alam nyo, ang lahat ng abogado, hindi lahat po ng abogado ay abogado. Mayroon pong mga abogago. Di po ba? Hindi ko naman sinasabi na siya ay ganun eh. Kaya lang sa tono ng mga rason, katuwiran niya po ay hindi po maganda. Ay kung makikipaglaban ka sa ganyan at pagtanggol ng iyong kliyente, hindi dapat mo inaapakan ang tunay na batas na pinatutupad sa Republika ng Pilipinas. Gumawa ka ng umaksyon ka ng tama, lumalabas tuloy na tinatago mo si Kibuloy. Isa yung mga rason eh, di ba? Attorney Torion, shoutout sa iyo. Alalahanin mo, abogado ka, pero iisa pa rin ang iyong kinatatayuan, iisa ang batas dito sa Republika ng Pilipinas. Huwag mong ibahin ang interpretasyon. Attorney Torion, nako po, mapapahaba na naman ito. Maraming salamat po, abangan po natin dito at kabang-abang. Dahil hanggang ngayon po hindi pa nahuhuli itong si Kibuloy. At hindi po natin, wala pang latest update buhat dito kay General Torre. Bagamat hindi naman po sila natutulog, nirespeto po natin at mayroon po yung mga hakbang na confidential para sa kanilang nalalapit na pagsalakay dito po sa loob ng KOJC. Bagamat pa hindi ka pumayag, Attorney Torion ay hindi mapipigilan no si General Torre. Kasalakayan yan, pupusasan si Kibuloy. NBI, susunod kayong pumunta Diano at sumalakay, magsilbi ng waran sa loob ng KOJC. Magdala kayo ng flashlight para makita nyo si Kibuloy. Alright, maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang ho sa video na ito. At sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Bye-bye, palakpakan.